Ano? Please don't skip the ads. Kabanata 3051 Excuses. Panginoon. Tumalikod si Sai Huahong at lumuhad sa lupa. Patawarin mo ako, hindi ako aalis. Dumilim ang mukha ni Zhu Wangxian, naglakas loob ka bang tanggihan ako? Guro, parusahan mo ako, ngunit mangyaring iligtas sina Shoyu at Xiaobai. Bakit? Ikaw ay hindi nais mo bang alisin ang iyong mababang katayuan at magpatuloy? Oo, pinapangarap ko ito. Mapait nang umiti si Sai Huahong, tumingin pabalik kay Jiang Xiaobai at sa kanyang anak, ngunit gusto kong mas makasama sila. Biglang nagulat si Jiang Xiaobai, hindi makapaniwala sa narinig. Huahong, ikaw. Bahagyang umiling si Sai Huahong, hindi ako aalis. Gaano ka walang katarungan? Nagalit si Zhu Wangxian, at isang puwersa ni Xuanming ang direktang nagtipon sa kanyang palad. Kung hindi dahil sa akin, sasayaw ka pa sa art hall na iyon para maglaro ang mga tao. Para sa taong matabang ito, tinanggihan mo ang magandang pagkakataon na ibinigay ko sa iyo. Sai Huahong, papatayin ko itong matabang lalaking nasa harapan mo ngayon. Guru, huwag. Sumugod si Sai Huahong sa harap ni Zhu Wangxian at niyakap ang mga paa ni Zhu Wangxian. Hindi kasalanan ni Xiaobai. Hindi ko siya sinisisi. I deserve it. Inunat ni Jiang Xiaobai ang kanyang kamay, tinawag ang kanyang lumilipad na espada mula sa silid, at hinawakan ito sa kanyang kamay. Boss Zhou, kung lalaki yan, awayin mo ako ng tuwid. Bonibuli mo silang mga mahihinang babae, ano ba? Tumingin si Zhu Wangxian kay Sai Huahong, na nakahawak sa kanya, at pagkatapos ay kay Jiang Xiaobai, na naghihingalo. Unti-unting nawala ang masamang tingin sa mukha niya. Bumantong hininga siya at sinabing, kalimutan mo na, wala akong balak pumatay ngayon. Si Sai Huahong at Jiang Xiaobai ay parehong natigilan saglit, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ligtas silang muli. Sai Huahong, mula ngayon, hindi ka na magiging kabilang sa pamilya ko. Kung sino man ang gusto mong makasama ng babaeng ito ay walang kinalaman sa akin, Zhu. Kinuha ni Zhu Wangxian ang isang kontrata sa pagbebenta, na siyang kontrata ni Sai Huahong. Sa harap ng kanyang mukha, isang tunay na apoy ang sumunog sa kontrata. Nang makita ang eksenang ito, halos mapasigaw si Sai Huahong sa pananabik. Nangangahulugan ito na bagaman siya ay isang murang miyembro, siya ay hindi bababa sa isang karaniwang tao at hindi binili at ibebenta. Matapos gawin ito ni Zhu Wangxian, nag-flash out siya at nawala sa bakuran. Pakiramdam ni Sai Huahong ay nanaginip siya, gumaling siya, at tumingin kay Jiang Xiaobai, na nakaberda sa kanyang mga braso, ang kanyang mukha ay hindi na malayang basang-basa ng luha. Si Jiang Xiaobai ay humakbang pasulong, niyakap si Sai Huahong, at hinawakan ng isang mag-ina sa kanyang mga bisig. Kasabay nito, ang tuktok ng isang mataas na tore sa Fenggayo City. Lumapit si Zhu Wangxian sa tabi ni Ye Fan. Lord Sword God, naayos na ang usapin, ayon sa iyong kahilingan, sabi ni Zhu Wangxian. Nagulat ka ba sa pagpili kay Sai Huahong? Tanong ni Ye Fan. Haha. Hindi nakakagulat na mayroong lahat ng uri ng tao, nakangiting sabi ni Zhu Wangxian. Kung gayon alam mo, ilang taon na ang Fatty Jiang na iyon. Ito, hindi ko alam. Higit sa 100,000 taong gulang. Ano? Halatang nagulat si Zhu Wangxian. Ibinaling ni Ye Fan ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya at nakangiting sinabi, sa palagay mo ba ang isang taong nabuhay ng higit sa 100,000 taon ay napakawalang muwang, at simple, pa rin? Paano pa siya makontento sa ganoong buhay? Komplikado ang ekspresyon ni Zhu Wangxian, at sumimangot siya, marahil. Ang mga taon bago siya ay napaka-boring, at hindi niya masyadong naranasan ang mundo. Excuse me, malamig nang umuso si Ye Fan, kung ganoon nga, bakit hindi siya nagpakamatay sa loob ng 100,000 taon? Hindi ba dapat matagal na siyang walang attachment kay Chiang Sheng? Natahimik si Zhu Wangxian. Hiniling ko sa iyo na gawin ito, hindi lamang para isipin ang kapalaran sa pagitan ko at ng Fatty Jiang na iyon. Ngunit may sasabihin din sa iyo, matigas na sinabi ni Ye Fan, huwag kang mabuhay ng matagal, tretuhin mo ito na parang maaari kang gumawa ng tanga. Napakaraming tao ang nabuhay ng mas mahaba kaysa sa iyo. Hindi ko narinig na kapag nabuhay ka ng 10,000 taon, kailangan mong gamulo at sirain ang ilalim na linya ng moralidad. Hindi ito makikilala ng 6 na kamag-anak. Sa huli, ito lang ang kawalan ng kakayahan na ituloy ang higit pa kung mayroon kang matataas na layunin, isuko mo lang ang iyong sarili at isagawa ang iyong sariling mababang antas ng pagganap. Ang bawat tao ay may madilim na bahagi sa kanilang mga puso, maaari mong piliin na maging kadiliman, ngunit huwag tanggihan ang pagkakaroon ng liwanag. Sumimangot si Zhu Wangxian, bumantong hininga, at lumingon kay Ye Fan. Naka-arko na mga kamay. Zhou, isulat mo. Tumingin si Ye Fan sa malayo, sa bakuran, ang pamilya Jiang Xiaobai ay masayang tumatawa. Zhu Wangxian, alam mo ba? Ang mga mata ni Ye Fan ay nagpakita ng isang dampi ng kahinahunan, sa tuwing nakakakita ako ng ganoong larawan, nararamdaman ko, ang ilan sa mga napakakahangahangang desisyon na ginawa ko sa nakaraan ay makabuluhan. Bagaman sa ngayon, hindi ko alam kung ano ang katapusan ng buhay, ang kabilang panig ng ilog ng mahabang buhay, ay. Pero,
Kahit ano pa iyon, gusto kong puntahan ito, dahil napakaganda talaga ng buhay, di ba? Saglit na natigilan si Zhou Wangxian, pagkatapos ay tumanggaw ng nakangiti, sana sa oras na iyon, may isang Zhou na mapalad na makinig kay Lord Sword God. Haha. Medyo mahirap, hindi ako sigurado na balang araw papatayin kita dahil masyado kang maitim, nakangiting sabi ni Ye Fan. Ah! Nagdilim ang mukha ni Zhou Wangxian, at nanginginig siya sa takot. Biro lang, bumalik ka. Sabi ni Ye Fan na may kalahating ngiti. Nilunok ni Zhou Wangxian ang kanyang lalamunan, nanginginig, at umalis. Medyo naiintindihan na niya ngayon ang ibig sabihin ng pagsama sa hari na parang tigre. Tiningnan ni Ye Fan ang pamilya ni Jiang Xiaobai na bumalik sa bahay, at tumalikod. Nasa sword stage man ito o buhay ni Jiang Xiaobai, kung makikialam siya, pupunta siya rito. Sa loob ng 100,000 taon, nakita si Jiang Xiaobai na may kasiya siya at masayang buhay, hindi siya nagsisisi sa namamatay na pagkakatiwala ni Ling Baiguang. Siguro sa hinaharap, maaaring pumunta si Ling Yuwei at kausapin si Jiang Xiaobai, ngunit ibang kwento iyon. Ngayon si Ye Fan ay may mas maraming mahahalagang bagay na dapat unahin. Si Xiao Weizhou ay nakabalik na muna sa Zhongzhou, at si Ye Fan ay bumalik din mag-isa. Dumating sa kanyang tirahan, maliwanag na naiilawan. Sina Wu Yeshu at Shi Lanyu ay naglalaro ng mga game console kasama si Tuan Chuan sa ngayon. Umupo si Su Qingzhou sa sofa, binuklat ang libro. Asawa, bakit wala kang trabaho ngayon? Bihira lang. Umupo si Ye Fan sa tabi ng babae. Hindi ako makina, kaya hindi talaga ako makapagtrabaho palagi. At hindi ako kasing abala mo. Mingzhou at Xiaoshu ay tumatakbo sa magkabilang panig, sinusubukang talunin si Zhou Wangxian. Ngumisi si Ye Fan, alam mo ang lahat. Ibinaba ni Su Qingzhou ang libro at medyo mapaglarong sinabi, asawa, medyo nagbago ka na. Nag-aalala ka ba na papatayin ko siya? Hindi ito itinanggi ni Su Qingzhou. Walang mababago ang pagpatay sa kanya. Kung ano ang dapat mangyari, at ang hindi dapat mangyari, nangyari na. Bago ako dumating sa Kyushu, hindi ko napigilan ang ginawa nila, at hindi ko napigilan. Ang mas mahalaga sa akin ay kung ano ang maibibigay ko, anong uri ng epekto ang naidudulot nito sa mundo ng mga tao. Sabi ni Ye Fan. Kung ganoon, kailangan kong gawin ang masasamang tao sa hinaharap. Walang magawang umiling si Su Qingzhou. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, ang mga tao ay palaging nagbabago, ngunit kung isang araw ay mas malupit ako kaysa sa iyong asawa, magugustuhan mo ba ito? Pinag-isipan itong mabuti ni Su Qingzhou, sumimangot at umiling, ayoko na. Hindi ba ito ang katapusan? Ibinuka ni Ye Fan ang kanyang mga kamay. Bigla siyang may naalala at itinuro ang tatlong bata na naglalaro doon. Hindi ba sinamahan ni na Xiaoyu at Howard ang prinsesa sa paglalaro? Bakit? Bumalik ka ba? Nagpunta si Patricia sa laboratorio sa Ironclad City, kaya babalik tayo, tumalikod si Shi Lanyu at sinabi. Nagmamadaling tumayo si Ye Fan, hindi mo ba titingnan ang isang mahalagang bagay? Nako, kasama sina Sister Yunyao, Doom, Wanqing at ang iba pa dito, ligtas na hintayin na magkabalikan sina Angel at Patricia. Hoy! Walang pakialam na sabi ni Wu Yeshu. Saglit na hindi nakaimik si Ye Fan, ngunit hindi siya mapakali, kaya nagmadali siyang pumunta sa Iron Armored City. Kabanata 3052 Natatakot ako sa aksidenteng pinsala. Natural, kailangan nilang makipag-ugnayan bago pumunta. Sa kabutihang palad, si Chu Yunyao at ang iba pa ay gumagawa pa rin ng huling paghahanda at hindi pa nagsisimula. Alam na pupunta si Ye Fan, hayaan siyang pumunta ng direkta. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan, ngunit sa kabutihang palad ay nakahabol siya. Hindi sa walang tiwala si Ye Fan kay Chu Yunyao at Doom, ngunit palagi niyang nararamdaman na ito ay isang napakalaking bagay. Si Ye Fan ay isa ring surgeon mismo. Alam kung paano magsagawa ng isang operasyon, gaano man siya kumpiyansa, hindi siya nang ahas na sabihin na ito ay walang palya. Dahil nangyayari ang mga hindi inaasahang sandali. Sa pagkakataong ito, kailangang magising ang kaluluwa ni Angel, at kailangang makapasok ang kaluluwa ni Patricia sa katawan na nilikha ni Spark Gene. Ang ganoong gawain, natatakot ako na si Chu Yunyao lang ang makakagawa nito sa buong eroplano ng Taishi. Sa katunayan, para sa eksperimentong ito, nagsusumikap na sila sa sinaunang panahon ng daigdig. Kahit na mula sa sandaling nagpasya si Ye Fan na iwan ang mga matatanda para kay Angel, inaabangan na niya ito. Masasabing ang pinakamalaking pangarap ni Ye Fan ay muling buhayin si Angel bago matapos ang digmaan. Ang paghihintay na ito ay napakatagal. Ang pag-iisip na makita ang muling pagkabuhay ni Angel ay nagdulot ng halo-halong damdamin sa puso ni Ye Fan. Hindi ko alam kung nananatili pa rin ang alaala ng dalaga sa malungkot na gabing iyon. Nang dumating siya sa Ironclad City, ibang-iba ang eksena sa nakaraang panahon ng pamumuno ni Moxon. Ito ay naging base sa siyentipikong pananaliksik ni Chu Yunyao, at lahat ng matatalinong robot, monghe, at salamangkero ay dumaan dito. Ang isang malaking bilang ng mga pabrika na binuksan ni Chu Yunyao ay naghahatid ng iba't ibang mga produkto ng matalinong teknolohiya sa buong mundo ng tao.
Ang mga mangangalakal ay nagpunta rito upang bumili ng mga paninda ng sunod-sunod at maging mga distributor. Abala rin ang iba't ibang empleyado ng Cloud Group sa pagpapakilala ng mga produkto at pakikisalamuha. Kapag mas maraming tao, uunlad ang ibang negosyo at liban. Pagkatapos ng lahat, si Chu Yunyao ay isa ring negosyante at hindi papalampasan ang ganitong pagkakataon sa negosyo. Ang napakarilag na niyan ay makikita sa lahat ng dako, lumilipad na mga bundok na puno ng trapiko. Ito ay naging isang bagong komersyal na lungsod para sa mga tao, at ito ay isang lungsod na hindi natutulog. Dumating si Ye Fan sa itim na metal na matayog na tore. Napakaganda pa rin ang napakagandang gusaling ito na itinayo ni Moxon. Si Chu Yunyao ay ganap na naibalik ito at nagdagdag ng maraming magagandang palamuti. Kasabay nito, ang mga malalaking karakter ng Cloud Technology, na may iba't ibang mga karakter, ay pumapalibot sa tore. Mas kahanga-hanga ito kaysa sa palasyo ni Lao Su. Medyo maasim na sabi ni Ye Fan. Nakahanap si Ye Fan ng pasukan ng random, at pagkatapos ng all-round scan at verification, automatikong bumukas ang pinto. Naramdaman ito ni Ye Fan at natagpuan ang malaking laboratorio kung saan nabala ang mga babae. Kung ikukumpara sa orihinal na walang buhay, malamig na pakiramdam, maraming berdeng halaman ang nilinang dito. Sa ilalim ng fluorescent na ilaw, ang mga makulay na berdeng halaman na ito ay ginagawang mas komportable ang laboratorio. Maligayang pagdating Lord Sword God, mangyaring uminom ng tsaa. Lumapit ang isang maliit na batang babae na mukhang 16 o 17 taong gulang, na may matamis na hitsura at nakasuot ng kasuotan ng dalaga. Sa kalaunan, si Ye Fan ay nakahain ng isang tasa ng mabangong mainit na tsaa. Natigilan si Ye Fan at tiningnan ng mabuti ang kasambahay. Kilala mo ako. Ang impormasyon ng Lord Sword God, ngunit ang data ng pinakamataas na sequence, sino ang hindi makakaalam? Data. Robot ka ba? Napagtanto ni Ye Fan na hindi ito isang buhay na tao pagkatapos ng maingat na pangunawa, ngunit ito ay napakamakatotohanan. Nakilala ko si Ling Yi sa unang pagkakataon. Ako ang logistics supervisor at headmaid ng Cloud Headquarters. Ako ang namamahala sa pang-araw-araw na pamamahala ng Cloud Headquarters. Mapaglarong komandat si Ling Yi, bagaman ito ay Xingwo ay na idinisenyo ni Miss Yunyao, hindi masamang sabihin na ito ay isang robot, ngunit may mga pangalan din ang mga tao. Tiningnan ito ni Ye Fan at nakitang may numero nga ang collarbone ni Ling Yi, 01. 01. Hey, itong si Chu Yunyao ay walang pakialam na kumuha ng pangalan. Napailing si Ye Fan na may ngiti. Biglang hinawakan ni Ling Yi si Ye Fan gamit ang isang kamay. Nagtataka pa rin si Ye Fan kung ano ang nangyayari. Maaaring ang Xingwo AI na ito ay may ilang espesyal na paraan ng pag-aaliw, ZZZ. Isang electric current ang direktang dumaloy sa katawan ni Ye Fan. Hoy! Halos laslasin ni Ye Fan ang Ling Yi na ito ng isang espada. Umatras ang isa at galit na sinabi, anong ginagawa mo? Tumingin si Ling Yi sa kanya nang may paghingi ng tawad, na nagpapakita ng kaawa-awang hitsura ng kawalan ng kakayahan. Paumanhin, Panginoong Espada, ang aking mga setting ng programa ay nangangailangan ng prioridad upang mapanatili si Miss Yunyao. May mga sinabi kang masama tungkol kay Miss Yunyao, kahit ikaw yon, kailangan kong lumaban. Kung hindi ko kilala ang isang tao, diretso kong ipapaputok ang kanya ng enerhiya ng butil, naging itim ang mukha ni Ye Fan. Ano ang ginawa ni Chu Yunyao? Ngumiti siya ng pilit, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, Ling Ye, pag-usapan ang isang bagay, at hilingin sa inyong mga kasambahay na itigil ang pagbati sa akin kapag nakita nila ako. Kung hindi, natatakot ako sa aksidenteng pinsala. Hindi yun gagana, isa kang pinakamataas na ranggo na VIP. Nagngangalit si Ye Fan, pakiramdam na kailangan niyang hanapin si Chu Yunyao at hilingin sa kanya na baguhin ang mga setting. Ano ang iyong ekspresyon? Lumapit si Chu Yunyao, nakasuot ng puting Amerikana na may mahabang buhok at nakasuot ng smart goggles. Nang makitang magkasama sina Ye Fan at Ling Yi, lumitaw ang isang bakas ng pagdududa. Hoy, hindi mo naman ililibre ang headmaid ko diba? Hindi siya purong organikong buhay, bagamat ang bahagi ng kanyang katawan ay isang spark gene, ngunit ang core ay metal at chips, stop. Nagmamadaling hiniling ni Ye Fan ang babae na huminto, Xiao Yao Yao, kahit ano pa ang iniisip mo ngayon, tiyak na hindi ganoon. Hindi mahalaga kung ano ang mangyari, ikaw naman talaga. Hindi binigyan ni Chu Yunyao ng pagkakataon si Ye Fan na magpaliwanag, at sumenyas, sumama ka sa akin. Gustong umiyak ni Ye Fan nang walang luha, ngunit tamad siyang magsabi pa. Magalang na ipadala si Lord Sword God, ngumiti si Ling Yishan at yumuko para paalisin siya. Napangiti si Ye Fan at ikanaway ang kanyang kamay, sumunod sa yapak ni Chu Yunyao. Xiao Yao Yao, ang iyong robot ay masyadong makatotohanan, maaari ka pa ring magbiro, at ang iyong mga ekspresyon ay napakapino. Pero bakit feeling ko mukha siyang totoong tao pero medyo nakakatakot? Ang batch na ito ng Xingwo AI ay nasa akin lamang ito ay ilulunsad lamang sa cloud headquarters ng kumpanya, at hindi ito bukas sa publiko.
Sa tingin ko, mas nakakapanatag na gamitin ang mga robot na ito kaysa mag-recruit ng ilang totoong tao, at ang teknolohiya ay hindi mailalabas. Sinabi ni Chu Yunyao sa sarili, huwag kang mag-alala, ang mga AI na ito ay mas ligtas kaysa sa mga totoong tao. Nakagawa na ako ng bilyon-bilyong pagsubok na may mga algorithm para matiyak na hindi sila magtataksil, kaya naglakas loob akong likhain sila. Nagkwentuhan ang dalawa at nakarating sa isang hiwalay na laboratorio. Nakahiga ngayon si Patricia sa isang device na kahawig ng space capsule. Sa kabilang cabin, mayroon ng isang blonde, snow-skinned girl na nakahiga doon. Sandali lang, tinuro ni Yefan ang blonde girl na mukhang cardamom, don't tell me, this is Patricia's original appearance. It is based on her genes, the original appearance and figure restored. What? Nagkibit balikat si Chu Yunyao at sinabing, ano ang tingin mo kay Patricia? Hindi mo ba gusto ang magandang blonde girl style na ito? Gusto ko bang tulungan ko siyang ayusin? Gawin. Gusto mo bang maging mas mature? Kabanata 3053 Love Fright. Hindi. Saan mo gustong pumunta? Anong klaseng katawan meron siya at ano ang kinalaman nito sa akin? Nagmamadaling depensa ni Yefan, hindi ko lang inaasahan. Akala mo si Patricia ay orihinal na isang maharlikang kapatid, ngunit siya ay talagang mas katulad ni Angel, tama. Umamin si Yefan at tumango. Si Angel ay lumaki na ngayon sa isang matangkad at magandang dilag, ngunit si Patricia, talagang gustong bumalik sa kanyang pagkadalaga. No wonder, napaka-childish ni Patricia paminsan-minsan, at bagay sa ugali niya na ganito. Brother Yefan, bigo ka ba? Lumapit si Ji Wanqing at makitid na nagtanong. Ako, ano ang ikinadidismaya ko? Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ni Yefan. Dahil nandito na ang mga tao, simulan na natin. Nakumpleto ng Doom ang ilang huling paghahanda sa isang operating table. Tumingin si Yefan kina Doom at Ji Wanqing para silang kambal. Kasama ang kanyang matandang kapatid na si Ye Wanqing, hindi ko talaga alam kung ano ang magiging sitwasyon kapag magkasama ang tatlong babaeng ito. Pero kakaibang sabihin na bagamat magkamukha sila, iba-iba ang ugali at pakiramdam ng bawat babae. Bakit ka nakatingin sa akin? Nagtataka si Doom. Wala. Ngumiti si Yefan at umiling. Nagpout si Ji Wanqing at lumayo na may kaunting hinanakit. Tiningnan ni Chu Yunyao si Yefan nang may paghamak. Mataimtim na sinabi ni Yefan, Xiao Yao Yao, oras na para magsimula, ano ang ginagawa mo? Si Chu Yunyao ay masyadong tamad na magsalita, at naglakad sa pagitan ng dalawang cabin upang idisenyo ang huling pamamaraan ng pagsisimula. Tulog na ba si Patricia? Tanong ni Yefan. Oo, sa isang tulog na estado, kapag ang paghahati ng kaluluwa at pagtatanim ay nakumpleto, ito ay majay gising. Nang matapos ni Chu Yunyao ang kanyang trabaho, tumingin siya kina Doom at Ji Wanqing. Ang mga vital sign ni Patricia at mga pagbabago sa pag-iisip, lahat ay normal. Araw ng paghuhukom. Spark organism vital signs, normal ang lahat. Sabi ni Ji Wanqing. Huminga ng malalim si Chu Yunyao, halatang hindi gaanong nakaka-relax ang kanyang puso gaya ng nasa ibabaw. Pinindot niya ang isang start light key. Hindi nagtagal, nagsimulang tumibok ang iba't ibang ilaw sa buong laboratorio. Ang isang malaking bilang ng mga aparato ay nagsimulang gumana sa sobrang bilis. Tumingin si Yefan sa dalawang cabin, na may maraming kumikislap na ilaw, na nararamdaman na kasing bilis ng kanyang sariling tibok ng puso. 1 minuto at 1 segundo ay napakatagal para kay Yefan. Sa wakas, ang mga ilaw ay dimmed at ang kagamitan ay nagsimulang tumigil sa paggana. Sa dalawang cabin, inilabas ang pampagising na potion. Dahan-daang bumukas ang hatch. Iminulat muna ni Patricia ang kanyang mga mata. Inilibot ng blonde na prinsesa ang kanyang mga mata, tumingin sa paligid, at umupo. Patricia, anong nararamdaman mo? Nag-aalalang tanong ni Chu Yunyao. Well, tumango si Patricia, medyo walang pakialam. Hindi ka ba komportable? Humakbang si Yefan at nagtanong. Sinulyapan ni Patricia si Yefan na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Kumunot ang noo ni Yefan, pakiramdam na may hindi tama. Ngumiti si Patricia, walang discomfort. O sige. Lumingon si Yefan at tumingin kay Angel. Bakit hindi pa nagigising si Angela? Ang oras ng pagbawi na ito ay nag-iiba-iba sa bawat tao, sabi ni Chu Yunyao. Sinubukan ni Yefan na maunawaan gamit ang kanyang banal na sentido, at bigla siyang nagulat. Hindi tama yan. Walang pagbabago sa pag-iisip, paano ang kaluluwa? Si Chu Yunyao ay nagmamadaling tumingin sa Doomsday, ano ang problema ni Angela? Paglingon ni Doomsday, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Normal ang mga pisikal na senyales. Tumigil na ang mga pagbabago sa pag-iisip. Wala na ang kaluluwa. Paano naging ganito? Namutla ang magandang mukha ni Ji Wanqing. Namamanhid ang anit ni Yefan, at agad siyang lumingon kay Patricia. Sino ka ba? Mukhang naguguluhan si Patricia, Sword God, what do you mean? Ako si Patricia. Hindi tatawagan ni Patricia ang kanyang sarili na Patricia. Tatawagan lang niya ang kanyang sarili na prinsesang ito. Hindi, sa totoo lang. Hindi tama ang pakiramdam. Kahit gaano ka pa magpanggap, hindi ito tama.
Naramdaman ni Yefan, nalaman na walang primordial spirit sa katawan nitong, Patricia. Sa loob ng ilang panahon, naging mas kumbinsido ako sa sarili kong paghatol. Agad na naging walang ekspresyon ang mukha ni Patricia. Tumalon siya palabas ng cabin at dirdiretsong tumakbo palabas ng laboratorio. Kaya mo bang tumakas? Umiwas si Yefan at pipigilan na sana niya ito, ngunit nakita niya ang maraming metal steel plate sa lupa ng laboratorio, diretsong tumataas. Ang mga nakatagong laser cannon ay direktang nakatutok kay Chu Yunyao at Ji Wanqing. Damn! Hindi nag-abala si Yefan na harangin si Patricia, at direktang nagpatawag ng maraming lumilipad na espada upang protektahan ang dalawang babae. Boom boom boom! Ang laser cannon ay naharang. Sa sandaling ito, nagmamadaling lumabas si Patricia sa independenteng laboratorio. Kasabay nito, hinarang ng napakalakas na gate ng halwang metal ang buong laboratorio. Nagulat din si Chu Yunyao sa sandaling ito. Sino ang hamarang sa laboratorio? Ang sistema ng laboratorio ay pinakialaman. Hindi ko makontrol ang sistema ng pagtatanggol sa laboratorio. Sabi ni Doom. Paano ito nangyari? Mayroon bang pintuan sa likod? Bulalas ni Ji Wanqing. Moxon. Si Moxon. Mukhang malamig at mahigpit ang araw ng paghuhukom, ngunit hindi niya inaasahan na ang mortal na kaaway ay hindi pa ganap na naalis. Biglang may naisip si Chu Yunyao, na backup nito ang sarili nitong data sa laboratorio na ito, at nagtago ito sa sikretong pintuan ng system. Sinamantala nito ang pagkakataong makapasok sa katawan na ginawa ni Xing Wojin. Ibig mong sabihin hindi pa natin ganap na patayin si Mojin. Natigilan si Yefan. Ito ay may backup. Ang laboratorio na ito ang huling katawan nito. Galit na sinabi ni Chu Yunyao, minamaliit ko ang teknolohiya nito. Hindi ko inaasahan na itatago ito. Then Angel and Patri asan si Sia? Nasaan ang kanilang mga kaluluwa? Malakas na tanong ni Yefan. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, kung wala sa dalawang katawan, isa lang ang posibilidad. Makukulong sa intelligence ng laboratorio na ito. Ano? Magagawa ba ito? Siguro. Kinagat ni Chu Yunyao si Lips, huwag nang manggahas na sabihin ang isa pang posibilidad. Malungkot ang mukha ni Yefan, kahit hindi siya nakinig, baka nawala na siya. Muzin. Direktang naglaho si Yefan, at isang sword light ang nahati, tumagos sa makapal na super alloy na protective wall. Hahabulin na sana niya ang figure ni Muzin, ngunit nalaman niyang nakatayo na ang isang hanay ng mga katulong sa pasukan ng laboratorio. Sa ilalim ng pamumuno ni Ling Yi, ang mga braso ng mahigit 100 kasambahay ay napalitan lahat ng mga particle light cannon. Kumpirmahin ang target, salvo. Utos ni Ling Yi, at nagpaputok ang 100 kasambahay. Kasambahay. Naisip ni Yefan na ang sistema ng mga kasambahay ay pinakialaman din. Bilang resulta, direktang pinaputukan ni Ling Yi at ng iba pa si Mojin. Bang bang bang. Kung tutuusin, ang katawan ni Mojin ang pinakamataas na nakamit ni Chu Yunyao sa siyentipikong pananaliksik, at umiwas siya sa maraming artilleria. Ang mga battle maid na ito ay tila bihasa, at sa pamumuno ni Ling Yi, pinagtibay nila ang encirclement net. Isang grupo ng mga kasambahay ang dumagsa, pinigilan ang paggalaw ni Mojin, at direktang idiniin ito sa lupa. Naglagay si Ling Yi ng metal na electromagnetic lock sa leeg ni Mojin. Isang napakalakas na agos ang dam alloy, at si Mojin ay natabunan ng asol na usok, hindi makagalaw. Inilabas ng ilan pang kasambahay ang mga super alloy na tinak na dala nila, tinusok ang mga kamay, paa at katawan ni Mojin, at ipinako ang mga ito sa lupa. Tumayo si Ling Yi, lumakad sa harap ni Yefan at ng iba pa, at yumuko para sumaludo. Iulat si Lord Sword God, Miss Yunyao, na naaresto na ang laboratory intruder. Mukhang nagulat si Yefan, ikaw. Hindi ka kontrolado. Nahawakan ko ang isang kamay, ang Starfire Maid ay isang independenteng sistema, kaya hindi ito kontrolado ni Mojin, sabi ni Chu Yunyao. Itinaas ni Mojin ang kanyang ulo sa sandaling ito na may malungkot na ekspresyon, Sword God, tapos na ako, bakit ako magiging agresibo? Bakit? Hindi ka ba nakikipag-deal? Na-refresh si Yefan, deal. You dare to say that, hindi pa nawala ang kaluluwa ni Patricia and Angel. Kabanata 3054 ang mundo ng Moxon. Natural na hindi, nawawala sila, wala itong ibig sabihin sa akin, at magiging kapaki-pakinabang ang manatili. Sinabi ni Mojin, ngayon ang kanilang mga kaluluwa ay na-digitize at nakaimbak sa sistema ng mechanical temple. Dataization ng mga kaluluwa. Naalala ni Yefan na marami sa dating hukbo ng mekanikal na puso ng taong ito ay mga buhay na tao. Upang maghanap ng immortalidad, handa silang maging isang tumpok ng data at maging mga robot. Ginamit mo ang batas ng puso ng makinarya. Oo, sabi ni Mojin. Tumingin si Yefan kay Chu Yunyao, na nasa tabi niya. Hindi siya sigurado kung nagsasalita ba ang lalaking ito. Paano mo ito mapapatunayan? Si Chu Yunyao ay tila walang lakas ng loob na igiit, kaya nagtanong siya. Napakasimple nito, bitawan mo ako, papatunayan ko ito sa iyo, sabi ni Mojin. Huwag mong subukang maglaro, ngayon ang likod na pintuan ng system dito ay nasa ilalim ng iyong kontrol.
Ang defensive armament sa buong tore ay ipapadala mo. Kapag nasa ligtas ka ng posisyon, mahihirapan kang mahuli muli. Gusto mo lang hanapin isa itong pagkakataon para ilipat muli ang iyong data, para makatakas ka. Malamig na sabi ni Doom. Napakawalang tiwala mo. Tumingin si Mozin kay Ye Fan, sa Sword God dito, ang pag-asa sa mga armas dito ay hindi ako hahayaang makatakas. Direktang naglabas ng espada si Ye Fan at inilagay ito sa ulo ni Mozin. Papatayin kita ng direkta, mas madali ba ito? Sword God, maaari mo akong patayin, ngunit hindi nito malulutas ang problema, mahinahong sabi ni Mozin. Bakit? Una sa lahat, patayin mo ako, ang backup data ko ay nasa sistema pa rin ng Mechanic Temple. Maliban kung hindi mo gusto ang mga resulta ng siyentipikong pananaliksik ng buong Heart of Mechanics, hindi mo na mabubur ang aking data. Pangalawa, kung papatayin mo ako, hindi mo na kayang buhayin silang dalawa physically. Ang kanilang soul data ay ibabalik lamang sa iyo pagkatapos makumplito ang transaksyon. Sa katunayan, walang makakahanap sa kanila maliban sa akin, mahinang sabi ni Mozin. Sumimangot si Ye Fan, may pagdududa siya sa sinabi ni Mozin. Xiao Yaoyao, posible ba ang sinabi nito? Sa totoo lang. Ang buong siyentipikong balangkas ng Heart of Machinery ay napakalaki, at kami ni Doom ay nangangapa pa rin. Paano sa lupa ay iniwan nito ang backup na data at nagtatago sa sistemang ito, hindi ko pa ito naiisip. Wala kaming nakitang lihim na pinto, na nagpapatunay na ito ay higit sa amin sa lugar na ito. Kaya, maaaring totoo ang sinabi nito, sabi ni Chu Yunyao. Ibig sabihin, kahit patayin ko ito ngayon, magde-delete lang ako ng backup. Tanong ni Ye Fan. Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang labi at tumanggo. Mayroong isang paraan upang sirain ang buong mekanikal na templo, at pagkatapos ay patayin ito. Sa ganitong paraan, tatanggalin ang lahat ng backup. Kapahamakan. Sabi. Hindi naman, paano naman sina Angel at Patricia? Nagmamadaling pinanghinaan ng loob si Ji Wanqing. Naniniwala ka ba? Ang kaluluwa ay binago sa data ng walang pagbabago sa enerhiya, at maaari ba itong ibalik? Ang Heart of Machines ay isa-isang ginagawang makina ang mga organikong nilalang na iyon. Nakakita ka na ba ng makina na naging buhay na tao? Totoo man ang sinasabi nito, kapag nagkaroon ng transaksyon, ibig sabihin ay pinangunahan tayo ng ilong. Ito ay hindi isang anyo ng buhay sa amin sa lahat. Kung lihim itong nagpaplano laban sa atin, gaano kalubha ang kahihinatnan, alam mo ba? Kapahamakan. Nagtanong. Ang kapaligiran sa eksena ay solemna at nakapanlulumo, sina Chu Yunyao at Ji Wanqing ay parehong tumingin kay Ye Fan. Pagkatapos mag-isip sandali, nagtanong si Ye Fan, paano mo mapapatunayan na buhay pa sila? Higa ka sa biological cabin na iyon, at ipapakita ko sa iyo ang kanilang data form. Kapag nakilala mo sila, natural na maniniwala ka sa akin. Sabi ni Moses. Kuya Ye Fan, masyadong mapanganib. Kung ang iyong primordial spirit ay na-convert din sa data, kung gayon. Pinigilan ni Ye Fan ang panghihikayat ni Ji Wanqing at umiling. No, Patricia and Angel are in a defenseless state. Tiningnan ko lang. Kung kaya nitong i-convert ang primordial spirit ko sa data, hindi sana ito natalo noong una. Ang mga batas nito, ay hindi sapat para labanan ako, sabi ni Ye Fan. Tama ka, magagawa lang ang transformation of soul into data kung hindi lumalaban ang kinauukulan. Dahil ang orihinal na intensyon ng teknolohiyang ito ay payagan ng mga nabubuhay na nilalang na makamit ang immortalidad sa pamamagitan ng purong material na teknolohiya. Tinanong ni Ye Fan si Ling Yi na hinintay na palayain ng kasambahay si Mozin. Siya mismo ang pumunta sa bakanteng kabin at nahiga. Simulan na natin. Noong huling lumaban si Ye Fan, hindi niya makita kung paano gumagana ang batas ng Heart of Machinery. Dahil iyon ay batas ng purong pisika, hindi katulad ng ibang batas. Sa pagkakataong ito, balak niyang subukan muli. Sina Doom at Ling Yi at isang grupo ng mga nakikipag-away na kasambahay ay tumingin kay Mozin ng mapagbantay. Mabilis na gumaling ang mga sugat ni Mozin sa katawan. Nang makita ang napakapuyat at maput na kilos ni Doom, nagpakita si Mozin ng kaunting kawalan ng kakayahan. Kayong mga mababang antas na nilalang ay gustong mag-aksaya ng iyong enerhiya sa mga walang kabuluhang bagay. Ang mga emosyon ay kalabisan lamang. Kahit nagalit ka ulit sa akin, siguradong mananalo ako sa huli, dahil ang pananaw ko ay higit na mas matangkad ka. Huwag magsalita ng walang kaparirikan. Magsimula na. Sumimangot si Ye Fan sa kabin. Tumanggo si Mozin at direktang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, ang mga kagamitan sa laboratorio ay tila kinokontrol at pinaandar muli. Nang isara ang hatch, naramdaman ni Ye Fan ang isang alon ng enerhiya na nakaapekto sa kanya. Binuksan niya ang batas ng walang kapantay, ang kanyang mga mata ay pumipintig ng apoy, sinusubukang suriin ang lahat ng nangyari sa oras na ito. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay masyadong komplikado para sa kanya upang maunawaan sa lahat. Para bang ang mata ng tao ay maaaring makilala ang iba't ibang kulay, ngunit hindi maunawaan ang mga liwanag na alon. Ang batas ng puso ng makinarya ay isang napakalabing bagay kay Ye Fan. Biglaan, naramdaman ni Ye Fan na nagbago ang mundo sa harap niya. Isang kakaibang eksena ang lumitaw sa harap ni Ye Fan.
Upang maging tumpak, lumitaw ito sa kamalayan ni Ye Fan. Ang lahat sa paligid ay naging mga simbolo, linya, graphics na hindi maintindihan ni Ye Fan. Walang nakapirming kulay dito, at maging si Ye Fan ay hindi sigurado kung ang mundo ay may konsepto ng kulay. Ang lahat ay ganap na naiiba sa mundong kanilang ginagalawan. Ngunit, ito ay walang alinlangan na bahagi ng eroplano ng Taipei. Ang mundong ginagalawan ni Mozin. Ganito ba? Hindi, dapat sabihin na ang mundong naiintindihan nito ay ganito. Itong mundo. Bakit? Deja vu. Pwede ba? Ye Fanjing natural, kapag may naisip siya, dalawang komplikadong data stream ang lumitaw sa harapan niya. Angel. Patricia. Kahit na hindi nakita ni Ye Fan ang dalawang babae, malinaw niyang naramdaman na sila ang kanilang mga kaluluwa. Ang kakaiba at mahiwagang pakiramdam na ito ay hindi pa nagagawa. Nahulog. Nakatanggap si Ye Fan ng isang nag-aalangan na mensahe. Angel. Kamusta, Angel? Paano nangyari ito? Ikaw Fan. Anong ginagawa mo? Ano na ba ako? Ito. Oras na naging reklamo muli ni Patricia, na may bahid ng gulat. Huwag kang mag-alala, hahanap ako ng paraan para iligtas kayo. Sa sandaling matapos magsalita si Ye Fan, naramdaman niyang nagkaroon ng instinctual crisis ang kanyang kamalayan. Isang malakas na puwersa ang sumubok na basagin ang kamalayan ni Ye Fan. Ang batas ng puso ng makinarya. Kahit na hindi ito naintindihan ni Ye Fan, alam ko rin siya, ano ito. Dam Mozin, talagang gusto niyang samantalahin ang pagkakataong patayin siya sa mundong ito ng purong material na data. Hinayaan ng lalaking ito ang kanyang sarili na makakita ng dalawang batang babae, para lamang hayaan siyang makapagpahinga sa kanyang pagbabantay. Pero, naghanda si Ye Fan. At bagamat makapangyarihan ang batas na ito, hindi ito sapat na agresibo. Si Ye Fan ay puwersahang umalis sa mundong ito. Matapos tumalo ng isang lumilipad na katawan mula sa cabin, direktang hinawakan ni Ye Fan ang leeg ni Mozin. Sa kasamaang palad, kahit na alam kong napakababa ng tagumpay, ngunit gusto ko pa ring subukan. Hindi natatakot si Mozin sa sakit, at mahinang sinabi. Alam kong hindi ito mapalagay at mabait. Doom. Ngumisi. Sword God? Sabi ko, walang silbi ang pagpatay sa akin. Ang aking data ay maaaring i-backup ng walang katapusan, nakangiting sabi ni Mozin. Anong gusto mong palabasin sila? Tanong ni Ye Fan. Makipagdeal, ibabalik mo sa akin ang Mechanical Temple at iiwan mo ang Ironclad City. Sa loob ng isang araw, ibabalik ko silang dalawa sa iyo, sabi ni Mozin. Hindi pwede. Sa isang araw, maaari nitong i-backup ang sarili nito sa hindi kilalang bilang ng beses, at ilipat ito sa isang lugar na hindi natin alam. Sa oras na iyon, ito ay babalik, at kung gaano karaming mga tao ang mamamatay. Tumanggi ang Doomsday. Doomsday. May pakialam ka ba kung gaano karaming tao ang namamatay? Sa katunayan, ikaw at ako ang pinakamagkatulad. Kahit na ang iyong ether ay hindi isang purong material na sibilisasyon, ang dalisay na enerhiya ay napakalapit na sa atin. Maaaring ang pagkakaroon ng katawan ng isang organikong buhay ay nagpapahina sa iyo. Tumalikod si Mozin at ngumisi. Tumahimik ka. Hindi mo deserve na pag-usapan si ether. Ang hinahangad natin ay sibilisasyon, at bulag mong sinisira ang mga dayuhan. Hindi nagabalang makipagtalo si Mozin. Nag-isip si Ye Fan, bitawan si Mozin at tumingin kay Chu Yunyao. Xiao Yaoyao, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Kabanata 3055 Libingan. Ano? Nagtaka si Chu Yunyao. Kung puputulan mo ang enerhiya ng buong templo ngayon, nangangahulugan ba iyon na magsasara ang sistema? Nagliwanag ang mga mata ni Chu Yunyao, oo, ang sistema dito ay independyenta, at ang templo ay hindi makakalabas ng walang enerhiya. Sword God, kahit pigilan mo akong lumabas ngayon, hindi rin makakalabas yung dalawang babae. Kasama ko sila sa sistema. Hindi naman natarante si Mozin. Ngumiti si Ye Fan, okay lang, bigyan mo ako ng isang oras, sapat na iyon. Mukha namang confident si Mozin, oh. Pagkatapos ay inaabangan ko ito, anong paraan ang maaari mong gawin para maibalik sa akin ang dalawang data na iyon? Ling Yi, isara mo na lahat ng reactors. Oo. Kinuha ni Ling Yi ang isang grupo ng mga kasambahay upang puwersahang gumamit ng mga paraan ng tao upang isara ang reaktor ng templo. Habang ang templo ay nahuhulog sa kadiliman, ang sistema ay tumigil din sa paggana. Anong gagawin mo? Ang teknolohiya nito ay mas mataas kaysa sa atin, at hindi madaling basagin ito, tanong ni Chu Yunyao. Kahit hindi ito gumana ngayon, pag-aaralan natin ito ng dahan-dahan, at sa lalong madaling panahon magkakaroon ng paraan, sabi ni Doom. Hindi, huli na, kahit makapaghintay si Angel, pero kailangan kong ibalik si Patricia sa Celestial Clan. Sinuri ni Ye Fan, ngayon ay hindi natin mahanap ang kanilang mga kaluluwa dahil ang data ay patay. Ang buong sistema ng templo ay umiiral sa purong material na anyo, nang walang anumang enerhiya o espiritual na tugon. Ngunit iniisip ko, kung si Mozin ay naging isang buhay na nilalang na may kaluluwa, hindi ba posibleng hanapin at patayin siya? Ano ba ang gusto mong sabihin? Gusto mo bang maging buhay na nilalang si Mozin?
Kumunat ang noo ni Chu Yunyao. Hilay. Tumango si Ye Fan. Sword God, kailan ka nagkaroon ng ganitong kakayahan? Biglang sabi ni Doom. Nagkibit balikat si Ye Fan, ayoko, pero. Ngayon ko lang naalala na may isang tao na talagang kalaban ni Mo Xin. Agad na bumalik si Ye Fan sa emperador at nagtanong tungkol sa tirahan ng isang tao. Ang layunin ng espada ay inilipat at dumating sa Mingzhou. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi siya pumunta sa teritoryo ni Xuanming. Isang lungsod malapit sa Beijing, dahil sa impluwensya ng kasalukuyang klima ng karagatan, hindi masyadong malamig dito. Candle Dragon City, ang ancestral land ng Candle Dragon Clan. May malalagang halaman dito sa buong taon. Walang gaanong tao sa lungsod. Pagkatapos ng lahat, ang angkan ng Zulong ay isa ring malaking pamilya, at napakaunlad ng komersyo at kalakalan. Ngunit mayroon lamang isang kahoy sa lungsod, ngunit hindi ito mapupuntahan. Sirang mga lumang bahay, mga estatwang bato na natatakpan ng lumot, at mga ambi na natatakpan ng mga sapot ng gagamba. Ang mga sapa sa lupa ay dumadaloy paminsan-minsan na may mabahong mga likido. Ang lupa sa ilalim ng maraming halaman ay iskarlata, at tila may nagdilig sa mga halaman dito ng madugong tubig. Mga kalansay, reptilya, bangkay ng hayop, kahit saan. Si Rao ay si Ye Fan, na nakaranas ng daan-daang labanan at nakasanayan ng makakita ng malalakas na hangin at alon. Pagdating niya sa ganoong lugar, parang multo at nanlalamig din siya sa likod niya. Ang kaluluwa ng ubod ng kandila. Kumatok si Ye Fan sa pintuan ng isang libingan, isang lapida. Hindi ito kalokohan, ito ay talagang sinaunang nicho. Ang isang mabuting bahay ay hindi nabubuhay, at ang kaluluwa ng mitya ng kandila ay nabubuhay sa ilalim ng isang libingan. Ang lapida ay dahan-daang inilayo, at mayroong isang madilim at mabahong gas sa loob. Tiniis ni Ye Fan ang kakulangan sa ginhawa at pumasok. Hanggang sa kalaliman ng puntod, nakita niya na ito pala ay isang malaking underground space. Sa lahat ng direksyon, hindi mabilang na mga sukat ng mga babasagin, mga lata, na inilagay sa iba't ibang mga istant. Ang mga bangkay ng iba't ibang nilalang na pinaghiwa-hiwalay ay parang isang katayan. Gududo, isang malaking itim na bakal na kaldero ang nagluluto ng malalaking buto sa isang tumpok ng apoy. Sword, Lord Sword God. Ang maliit na katawan at ang gusot na kandilang mitya na kaluluwa ay naubusan mula sa isang tambak ng mga damit na parang tambak ng basura. Natatakpan ng mahaba niyang buhok ang kanyang maputlang mukha, na nagpapakita ng isang duguan na mata. Mahiyain, at medyo nangangamba. Oo, pasensya na, hindi ko alam na darating ka. Nagpa-autopsy ako ngayon lang, kaya nagpalit ako ng damit. Tiningnan ni Ye Fan ang itim na robe sa Candlewick Soul, na nababalutan din ng dugo, at naisip na hindi ito isang bagay ng pagbabago. Walang pinagkaiba. Hihihi, puti. Isang balangkas na ulo ang gamulong sa ilalim ng kaluluwa ng mitya ng kandila na may makamulto na mga mata. Malaking masamang tao. Nandito ka bilang isang kilalang panauhin, huwag kang pumunta rito. Sinipa ni Candlewick Soul ang bungo sa isang sipa. Isang kaluluwa sa skeleton head ang lumipad palabas at nakakabit sa isang nakasabit na bangkay, ang bangkay ay nagsimulang umindayog na may kakaibang ngiti. Tumingin si Ye Fan sa paligid, marami kang kaluluwa dito, lahat sila ay malakas, tingnan mo. Mukhang maganda ang relasyon mo. Sa katunayan, nakita ni Ye Fan na mayroong higit sa 100 kaluluwa, malaki at maliit. Bukod dito, sila ay napaka-solid, puro bilang isang kaluluwa, nililinang. Lord Sword God, hindi ka ba komportable? Gusto mo itaboy ko sila? Tanong ni Candlewick Soul. Lumabas. Umiling si Ye Fan, hindi ito kailangan, hindi mahalaga, ang kaluluwa ay buhay din, ito ay isang anyo ng enerhiya. Nang marinig ito ng Candle Core Soul, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng dampi ng pananabik. Wala ka talagang pakialam. Tumango si Ye Fan, multo lang, ano bang iniisip? Ako, akala ko magiging katulad ka ng iba at sa tingin mo ay kakaiba sila. Ito. Lahat sila ay mga kaibigan ko, nag-iisa ako mula pa noong bata ako, at lahat sila ay kasama ko, tumingin si Candlewick Soul sa mga mata ni Ye Fan na medyo lumalapit. Ulila ka na ba? Hindi kaya walang kamag-anak sa angkan ng Zulong. Nagtataka si Ye Fan. Hindi, ako, iniisip ng pamilya ko na masyado akong kakaiba, at laging gustong mag-aral ng mga patay, kaya, pinananatili nila ako sa labas, nakangiting sabi ni Candlewick. Si Ye Fan ay natigilan, nakikinig sa malungkot na nakaraan, ngunit ang Candlewick Soul ay tila hindi masyadong malungkot. Hindi ka galit sa pamilya mo. Umiling si Candlewick, ayos lang, kahit minsan malungkot, nakakatuwang pumunta sa sementeryo, maghukay ng mga bangkay, at maghanap ng mga multo. At pagkatapos kong tumaas ang antas ng cultivation ko, paminsan-minsan ay pinupuntahan ako ng mga miyembro ng pamilya ko. Basta, ayoko lang pumunta sa lugar ko, hehe, mapait na ngumiti si Ye Fan. Optimistikong ngumiti ang babaeng ito. Hinanap siya ng pamilya niya dahil lang sa katayuan niya, pero wala siyang pakialam. Marahil para sa Candlewick Soul, sa halip na pag-isipan ang tungkol sa mga emosyonal na gusot, mas mahusay na gumugol ng enerhiya sa pananaliksik. Tama. Lord Sword God, hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang mga kaibigan ko.
Masayang ipinakilala ni Candlewick Soul si Yefan isa-isa, ang isang iyon ay isang malaking masamang tao ngayon lamang, ang kanyang anak ay medyo masamang tao, at ang kanilang ama at anak ay ako sa loob ng 300 taon. Ang isa na nakilala ko noon. At ang aking mabait na kapatid na babae. Nagkakilala na ako mula pa noong bata ako, at inaalagaan niya akong mabuti. Siya nga pala, ang dinala ko sa Shenlang City noong nakaraan, ang maliit na sakam na pusa, ay isang kusinero bago siya mamatay, at responsable sa pagluluto para sa akin. Ang espiritu ng kandila ay nagpakilala ng 7 o 8 multo kay Yefan sa isang serye. Ang mga multong ito ay napakasaya rin, sumasayaw sa paligid, nagtataglay ng mga katawan kung saan-saan. Ngumiti si Yefan at nagmamadaling sinabihan siyang huminto, sandali lang, hindi pa huli para sabihin mo sa akin ang tungkol dito mamaya. May gusto akong itanong ngayon, kaya hihingi ako ng tulong sa iyo. Oh, Lord Sword God, pakisabi. Tumango ang Candle Core Soul. Nakita ko na ang iyong mga batas noon, bagamat hindi ko pa nakikita ang mga ito ng detalyado. Ngunit ang pangkalahatang kakayahan mo bang gawing buhay, ang patay? Tanong ni Yefan. Natigilan si Candlewick Soul, masasabi mo ba? Ako, parang ginamit ko lang ito sa harap mo ng kaunti. Ganun ba? Tuwang-tuwa si Yefan. Halos, ang aking panuntunan ay may kaluluwa. Hayaan ang isang bagay na walang kaluluwa ay magkaroon ng kaluluwa at magsimulang kumilos. Parang, isang bato, kung ang bato ay may isip, ito ay magiging matalinong bato, ngunit kung ito ay isang hanggal, isang tulala na bato ang lilito. Ngunit dahil ang kakayahang ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang, higit na umaasa ako sa pagkolekta ng iba't ibang makapangyarihang mga kaluluwa at hayaan silang magpatuloy sa paglinang. Pagkatapos kapag nag-aaway, nakakabit sila sa iba't ibang makapangyarihang bangkay at bagay, ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa direktang pagbuhay sa mga patay. Siyempre, kumpara sa ilang nakatatanda sa iba pang 3 elite at 10 Diyos, ako. Ang aking kakayahan, frontal combat power ay hindi masyadong maganda. Ang huling labanan ay dahil din sa kadahilanang ito, ako. Hindi ako napili, sabi ni Candlewick Soul na may kaunting panghihinayang. Hindi. Humakbang si Yefan at ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Candlewick Soul. Ang kaluluwa ng mitya ng kandila ay nanginginig, pidyo ang hininga, ganap na natigilan. Napakapakinabang ng iyong mga panuntunan. Matigas na sabi ni Yefan. Ang kaluluwa ng mitya ng kandila ay nanginginig sa buong, tulad ng isang makina na may sirang mekanismo ng relo. Candlewick Soul, ano ang nangyayari sa iyo? Nagtaka si Yefan, masyado ba siyang nagsisikap? Ang babaeng ito ay nakatira sa libingan araw-araw, kulang sa ehersisyo, at masyadong mahina. Simula, wala pang dumating para alalayan ang balikat ko, namula ang maputlang mukha ni Candlewick Soul. Ha! Hindi nakaimik si Yefan. Kabanata 3056 ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Okay. Sobrang nahihiya. Lumingon si Candlewick Soul at tumakbo palayo. Isang hanggal na nakakabit sa isang malasivet na bangkay na parang pusa, sumugod, at direktang natapilok ang mitya ng kandila. Ang kaluluwa ng mitya ng kandila ay isang aso na kumakain ng dumi, at, sinasampal, ito ay nahuhulog. Munting kontrabida. Malikot ka na naman. Bumangon si Candlewick, nagrereklamo, ngunit may ngiti sa kanyang mga mata. Isang malamig na kamay ang humawak sa balikat ni Yefan mula sa likuran. Nilingon ni Yefan ang kanyang ulo at nakita na ito ay isang bangkay ng babae, nawawala ang kalahati ng kanyang anit, at nakangisi siya sa kanya. Kuya Sword God, hindi ko nakita na napakagaling mong manligaw sa mga babae. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, paano ko nalaman na ganoon kalaki ang magiging reaksyon niya? Sabihin mo lang ang totoo, ang batas ng Candle Core ay talagang kapaki-pakinabang. Good sister. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Nagmamadaling lumapit si Candlewick Soul at inalis ang bangkay ng babae sa balikat ni Yefan. Lord Sword God, ako. Okay lang ako, ano ang hinahanap mo sa akin? Kinapa ni Candlewick Soul ang kanyang mga kamay sa kanyang manggas at nahihiyang nakayuko ang kanyang ulo. Ah, naaalala mo ba, iyong Musen? Diyos na mekanikal. Hindi ba pinatay? Oo, hindi ito patay, buhay pa ito sa isang sistema. Natakot si Yefan na hindi maintindihan ng Candlewick Soul, alam ba ng system? Ang uri ng computer na kumokontrol, alam ko. Biglang naglabas si Candlewick Soul ng isang bungkos ng mga mobile phone, tablet at spare device mula sa space bag. Ako, nabili ko na sila. Bibili ako ng lahat ng bagong produkto ng teknolohiya. Gusto ko ang mga produkto mula sa kumpanya ni Miss Chu Yunyao. Natigilan si Yefan, may hobby ka pa ba? Hehe. Dahil nakakausap ko ang mga tao mula sa iba't ibang mundo, manood ng mga horror movies, at makita kung paano naghihiwalay ang iba. Gamit ang mga ito, hindi ko na kailangang lumabas, at maaari kong kolektahin ang impormasyong gusto ko. Nakangiting Yefan, gusto mo bang manatili sa bahay? Kalimutan mo na ito. Kalimutan mo na ito, nakita ko sa internet na tinatawag akong otako. Si Yefan ay ganap na hindi nakaimik, pakiramdam na hindi niya naiintindihan ang babaeng nakatira sa sinaunang puntod. Marami. All in all, sana gawing buhay na bagay ang sistemang iyon.
Pagkatapos ng lahat, sa siyentipikong pagsasalita, ang computer sa Temple of Mechanics ay, sa madaling salita, isang bungkus ng mga hardware device, isang grupo ng kuryente. Ngayon ay hindi na natin ito maaaring patayin dahil hindi natin naiintindihan ang mga panloob na prinsipyo nito. Hanggat bubuhayin mo ito, lubusan natin itong malulutas sa pamamagitan ng pakikitungo sa mga may buhay, sabi ni Yefan. Hayaan ang sistema na mabuhay. May bakas ng pagnanasa sa pulang mata ni Candlewick Soul, ay, susubukan ko. Hindi gaanong nagsalita si Yefan, at lumabas sa sinaunang libingan kasama ang kaluluwang Candlewick. Ilang kaluluwa sa paligid ng Candlewick Soul, malalaki at maliliit na kontrabida, mabubuting kapatid na babae, maliliit na sakam na pusa, at iba pa. Lahat ay sumigaw na sumunod. Tinanong ng Candlewick Soul si Yefan para sa kanyang opinyon. Si Yefan ay natural na walang pakialam, gayunpaman, kahit na ang mga taong ito ay kakaiba, sila ay talagang medyo pala kaibigan. Nang makitang hindi tinanggihan ni Yefan ang kanyang mga kaibigang aswang, ang kaluluwa ni Candlewick ay nagpakawala ng malungkot na, hehe, na tawa. Bumalik sa Ironclad City. Medyo nag-alala sina Chu Yunyao at Doom nang makita nila ang Candlewick Soul. Sigurado ka bang kaya niya? Sumimangot si Chu Yunyao, hindi ito isang failed. Napangiti si Yefan, akala ko noon, ang hindi organikong sibilisasyon na tinitirhan ni Mozin ay ganap na naiiba sa ating organikong sibilisasyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagpakita ito sa akin ng isang bagay na hindi ko napagtanto noon. Siguro, inorganic matter o organic matter, sa asensya, lahat sila ay may iisang wika. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Naguguluhan si Chu Yunyao. Napabuntong hininga si Yefan, kung ano ang nakita niya, kung ano ang naisip niya. Ay masyadong nakakagulat. Hindi alam ni Yefan kung paano ito ipapaliwanag sa babae. Ang ilan sa kanyang sariling mga hula ay hindi nakumpirma. Noong nakaraan, naisip ni Yefan na mas mabuting magtago sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Anyway, maniwala ka sa akin minsan, sa tingin ko ay magagawa ito ng Candlewick Soul. Angel and Patricia are both your hearts, you agree? Of course I don't mind, sabi ni Chu Yunyao. Tiningnan ng Candlecore Soul ang malaking metal na templo, at nasasabik na sa buong panginginig. Sword, Lord Sword God? Ang buong templo, ay, gagawin ko ba ang lahat ng gusto ko? Tumango si Yefan. Tuwang-tuwa ang Candlewick Soul, ang lugar na ito, parang isang napaka-interesante na kaluluwa ang lilito. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, isang pamimilit na puno ng yin at yang, na puno ng mga contradiction, ay tumangay sa buong templo. Ang kalangitan ay nagsimulang kumulog at apoy, at ang mga bagyo ng yelo ay lumitaw ng sabay-sabay. Hindi mabilang na mga monghe sa lungsod na nakasuot ng bakal ang pakiramdam na parang mundo ang katapusan ay darating. Hindi maganda. Napagtanto ni Yefan na minsan ang kaluluwa ng mitya ng kandila ay buong lakas, ang pamimilit na ito ay makakaapekto sa maraming saklaw. Ang pinaka-withdraw na babae sa 10 estatwa ay higit pa sa Hua Feihua at Gigi He. Ay maihahalin tulad sa sikat na aktres sa Maulap na Gabi, si Bai Yi, at iba pa. Nawala si Yefan sa isang iglap, tumawag ng malaking bilang ng malalaking lumilipad na espada. Isa-isang bumagsak ang lumilipad na mga espada sa paligid ng templo, na bumubuo ng isang makakapal na pader na nagtatanggol sa mga lumilipad na espada. Hindi lamang iyon, ang likidong espada ito ay nilayon upang gawing isang airtight black at gold fortress ang lugar na ito. Kapag natapos na ang oras, lahat ng pagbabago ng panahon ay ibinubukod ng Wushuang Jianyi sa loob. Ang mga monghe sa Iron Armor City, nang makitang ito ang Diyos ng Espada, alam na may malaking nangyari rito, at lahat sila ay umatras. Sa oras na ito, na-activate ng Candlewick Soul ang Soul Possession Law. Nakita ko ang isang mata niya na kumikislap sa puting liwanag, habang ang isa naman ay madilim at nagyayelong asol. Habang ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa malamig na metal na dingding ng templo. Ang buong mekanikal na templo ay nagsimulang makarinig ng tunog ng mga bakal na plato na nagkikiskisan sa isa't isa. Parang baha, parang lindol. Isang boses na tila nanggaling sa lupa ang nagpagulat kay Yefan at sa iba pa. Ang mga mata ni Yefan ay kumikislap ng itim at gininto ang apoy, at ang walang kapantay na batas ay isinaaktibo, na patuloy na nagmamasid sa sitwasyon ng buong templo. Nalaman niya na mula sa orihinal na malamig na hindi organikong bagay, ang templong ito ay unti-unting nakakuha ng temperatura. Ito ay tulad ng isang bato, at bigla itong hindi isang bato, ngunit isang hindi kilalang nilalang. Bagaman ang karamihan sa mga di-organikong bagay ay hindi nagbabago, mayroong ilang mga banayad na sangkap sa loob nito, na ginagawang isang maliwanag na enerhiya. Mga bioelectric wave. Si Chu Yunyao ay nakasuot ng Starfire Armor, at hindi ka panipaniwala ang pakiramdam niya nang makita niya ang wave band sa pamamagitan ng goggles. Mayroon akong espiritual na kapangyarihan. Talaga bang buhay ito? May kaluluwa na naman si Mozin. Nagulat din si Doom. Ngumiti si Yefangxi at sinabi, kaluluwa, ito ay palaging umiiral, ito ay umiiral lamang sa isang anyo na hindi natin maintindihan,
ngunit ngayon, ginagamit ng Candlewick Soul ang kanyang mga batas upang baguhin ang kaluluwang iyon sa isang maliwanag na anyo. Ito ay tulad ng isang piraso ng damit, tiklop mo ito, hindi mo makikita ang partikular na estilo. Sa sandaling buksan mo ito, makikita mo ito sa isang sulyap. Hindi, anong nangyari? Isang mental wave ang pumasok sa isipan ng lahat, medyo maalog, pero malinaw na si Mozen. Kabanata 3057. Muzin, napakabilis mong natututo, at magagamit mo pa rin ang iyong espiritual na kapangyarihan upang magpadala ng tunog. Ngumisi si Yefan. Diyos ng Espada, ikaw, anong ginawa mo sa dakilang emperador ng di-organikong sibilisasyon? Imposible ang nakakadiri na pakiramdam na ito. Ito kaya ang kaluluwang anyo ng organikong bagay. Paano ako magiging ganito? Hindi. Oo. Isa itong kalapastanganan laban sa di-organikong sibilisasyon. Pinapahulog mo talaga ako sa sobrang pangit. At nakakahiyang estado. Para dito, ang paglitaw ng mga organikong kaluluwa ay isang malaking teknolohikal na pagbabalik. Parang taong pumatay ng baboy tapos nagiging baboy na siya, nababaliw na siya. Hehe. Sa sandaling ito, ang mahabang buhok ni Candlewick Soul ay nakaladkad sa lupa, lahat ay lumilipad sa hangin, na nagpapakita ng isang mapatla, may sakit, ngunit medyo gwapong mukha. Sa kanyang mga mata na may dalawang magkaibang kulay, nababalot ang dugo, na nag-iiwan lamang ng labis na kaligayahan. Mabuti. Isang malaking kaluluwa. Ito ang kaluluwa ng mekanikal na Diyos na si Moxen. Mabuti, kawili-wili. Hindi pa ako nakakita ng kaluluwa na ganito, ang hugis ay masyadong kakaiba. Ikaw ay, isa sa 10 kaluluwa ng mga mitya ng kandila. Ginawa mo ba ito? Biglang natauhan si Mozin. Tumawa lang si Candlewick Soul, hindi pinansin ang galit ni Mozin. Biglang umatake si Mozin, at nagsimulang mag-deform ang steel plate ng buong templo sa isang malaking lugar. Ang matalim na halwang metal, na patuloy na umiikot sa mataas na bilis, ay nasa tabi ng lahat. Sa loob ng templo, naging metal na hilingan ng karne. Babayaran mo ang halaga para sa iyong kamangmangan. Ngayon, ito ang iyong libingan. Hindi umimik si Yefan, at direktang tinawag si Phaegian, swish, malamig na liwanag ang sumasalamin sa lahat ng dako, na naglalabas ng sword lights. Ang mga metal na talam ay nabasag lahat ng layunin ng espada. Aw! Napasigaw si Mozin sa sakit. Paano ito, masarap ba sa pakiramdam? Malamig na tanong ni Yefan. Sakit. Ito ba ang sakit? Bamulong si Mozin, hindi kaya. Paano ko mararamdaman ang napakababa at mababang antas? Hindi mo ba naiintindihan? Mozin, tumawa si Yefan, ikaw ito ay hindi na isang inorganic na substance na hindi natatakot sa sakit o kamatayan, isang inorganic na substance na maaaring walang prinsipyo, isang sistema na patuloy na maaaring kopyahin. Ikaw na ngayon ang naging metal na halimaw na may kaluluwa na iyong pinakahinamak. Ngayon ikaw. Ang iyong lakas ay hindi kasing husay ng isang ordinaryong Open Heaven Realm. Dahil, kahit man lang ang mga ordinaryong monghe ay luluhod at hihingi ng awa kapag nakita nila ang aking espada. Sword God. Huwag kalimutan. May 2 kaluluwa ang naiwan ko. Sabi ni Mozin sa kalagitnaan. Maghanap ng parang hindi tama. Sa iyo ano? Tanong pabalik ni Yefan, na data mo. Nakatago sa sistema. Ikaw ay naging isang buhay na nilalang, sa palagay mo ay maaari mong itago ang 2 data ng kaluluwa. Itinuro ni Yefan ang templo gamit ang isang espada sa isang direksyon. Ngayon, malinaw kong nakukuha ang iyong kaluluwa, at natural na nakikita ko kung nasaan sila. Aking wawasakin ang iyong kaluluwa, at pagkatapos ay aalisin ko ang kanilang mga kaluluwa ng buo. At ikaw, hindi mo talaga ako mapipigilan. Ang boses ni Mozin ay nagpahayag ng isang dampi ng kawalan ng pag-asa at hindi pagpayag. Imposible. Paano ito? Paano mo masisira ang dakilang inorganic na sibilisasyon? Mga hanggal kayong naghihintay ng mga organikong anyo ng buhay. Hindi. Napabuntong hininga si Yefan, malinaw na ikaw ang taong maaaring pinakamalapit sa katotohanan sa likod ng lahat. Ngunit nilimitahan mo ang iyong paningin sa nakakainip na sibilisadong diskriminasyon. Nang hindi na hinintay na magtanong si Mozin, nakashot na si Yefan. Isang bukang liwayway, parang napunit ang langit. Ang itim na gintong liwanag ay tumagos sa kaluluwa ni Mozin. Maaaring talagang madurog si Yefan, ngunit hindi ito kailangan, dahil malamang nasaktan sina Angel at Patricia. Sa pagpasok ng kaluluwa, si Moxen ay naging demented. Nag-alinlangan si Yefan at tumingin sa Candlewick Soul, maaari mo ba akong tulungan na alisin ang mga kaluluwa ng 2 babaeng iyon? Pagkatapos ng lahat, mas mahusay na iwanan ang mga propesyonal na bagay sa mga propesyonal na tao. Oo. Ngunit, Panginoong Espada, maaari mo bang hayaang dalhin ko itong kaluluwa ni Mozin? Mayroon ka ring kaluluwang ito. Nawasak ko ito, at mawawala ito sa maikling panahon, sabi ni Yefan. Ayos lang, aayusin ko at gagawing laruan ko, hehe, tila may naisip na interesante si Candlewick Soul, at nanginginig ang kanyang mga balikat sa kakatawa.
Si Chu Yunyao at ang iba ay mukhang natakot. Sa kabutihang palad, ito ay isang friendly na hukbo, kung hindi, ito ay sapat na nakakatakot. Kung ano ang gusto mo, kunin mo kung gusto mo. Walang pakialam si Ye Fan. Salamat, Lord Sword God, tuwang-tuwa si Candlewick Soul na parang batang nakatanggap ng regalo. Ang susunod na bagay ay mas madali. Sa tulong ng Candlewick Soul, mas madaling ikabit ang dalawang kaluluwa sa katawan ng dalawang babae gamit ang kanyang batas ng pagkakaroon ng mga kaluluwa. Magkahalong naramdaman si Ye Fan nang makita niya sina Angel at Patricia, na tahimik na natutulog at madyay gising na sana. Bagamat ito ay isang maling alarma, ito ay sa wakas ay isa pang magandang resulta. Pagkatapos ng lahat ng ito, tila pakiramdam ng Candlewick Soul na ang eksena ay puno ng mga estranghero at hindi masyadong komportable. Lord Sword God, ay. Uuwi na muna ako, bulong ng Candlecore Soul, ang nakakalokong tingin na ngayon lang ay tuluyang nawala, at naging duwag na naman ang tingin nito. Oh, marami kang natulungan ngayong araw, malaki ang utang na loob ko sa iyo, taos-pusong sabi ni Ye Fan. Humakbang din si Doom para pasalamatan siya. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito, si Mo Xin ay ganap na napatay. Hindi. Okay lang, nakakuha din ako ng interesanteng kaluluwa. Hinaplos ni Candlewick Soul ang isang garapon sa kanyang kamay. Well, ibabalik kita. Alam ko, talagang hindi mo gustong pumunta sa teleportation array. Kailangan ng maraming hinto para mag-teleport pabalik dito, sabi ni Ye Fan. Hindi. Huwag mong abalahin si Lord Sword God, umiling ang Candlecore Soul. Huwag kang magalang. Hindi naiwasang sabihin ni Ye Fan, kasama ang kaluluwa ng ubod ng kandila, ang layunin ng espada ay inilipat pabalik sa sinaunang libingan ng Candle Dragon City. Naging abala ako lately, sa susunod na libre ko, yayain kita sa hapunan. Sa pamamagitan ng paraan, maaari ka ring pumunta sa Zhongzhou. Yayayain kitang uminom kapag nandito na ako. Kung wala ako dito, mahahanap mo si Qingzhou. Ngayon tinulungan mo kaming buhayin ang dalawang tao. Isang mahalagang miyembro ng pamilya, ang aking mga miyembro ng pamilya, ay magiging masaya na maging iyong mga kaibigan. Isa sa aking mga pinagkakatiwalaan, si Xiao Yu, ay isang mananaliksik sa lason ng Gu. Maaaring gusto niya ang iyong pananaliksik. Huwag kang mag-isa na magkulong sa isang sinaunang libingan, kahit alam kong mahilig kang mag-aral ng mga bangkay, ngunit nakikitungo ka rin sa mga buhay na tao paminsan-minsan, nakangiting sabi ni Ye Fan. Ibinaba ni Candlewick Soul ang kanyang ulo nang marinig niya ang mga salitang ito, at sinabi ang salitang, mabuti, sa mahabang panahon. Pagkatapos, nang hindi hinintay na magpaalam si Ye Fan, pinagpag niya ang kanyang buhok, diretsyong tumakas, at nagmamadaling bumalik sa sinaunang libingan. Si Ye Fan ay naliligaw. Hindi kaya mali ang sinabi niya. Gayunpaman, wala siyang oras para isipin ito, kaya nabalisa siya at muling lumipat sa Mechanical Temple. Pagdating ko sa laboratory, may narinig akong sumisigaw na babae. Kabanata 3058 dapat ay lumaki. Hindi. Nagkamali ka. Nakita ko ang isang blonde na babae na tumatalon-talon sa laboratorio. Patricia. Natigilan si Ye Fan, nakatingin kay Chu Yunyao at sa iba pang katabi niya, lahat sila ay walang imik. Anong problema? Masaya si Ye Fan nang makita ang muling pagkabuhay ng prinsesa ng Protoss, ngunit tila hindi ganoon kadali ang mga bagay. Sinabi ni Patricia na hindi siya masyadong kontento sa katawan na ito, mahinang sagot ni Doom. Bakit? Hindi ba ito ang orihinal mong katawan? Kakaibang tanong ni Ye Fan. Ngunit ang prinsesa na ito ay dapat na lumaki. Sabi ni Patricia, nakatingin sa kanyang patag na katawan. Pagkatapos, tumingin siya sa katawan ni Angel sa tabi niya. Na may hitsura ng hindi pagsang-ayon. Kusang loob, lampas sa mga salita. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, pinapahalaga mo pa rin ito. Anyway, you can always grow up, take your time. Namula si Patricia, ginawa kong airport ang Qingzhou, pakialam mo ba? Si Ye Fan ay hindi makapagsalita ng mahabang panahon, kaya napakamot siya ng ulo at tinanong si Chu Yunyao, Oprahan siya. Napaka-busy ko, salamat, tumalikod si Chu Yunyao at umalis. Ipinakita rin ni Doom at Ji Wanqing na ayaw nilang mag-alala tungkol dito, at tahimik na umalis. Galit na galit ako sa akin. Ang gusto mo, sarili mong katawan. Ang gusto ko ay magmukhang sagrado at marangal tulad ko, maging kasing ganda ng bansa at lungsod, at hindi ko na kailangang maging katulad noon, di ba? Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, ito ang unang pagkakataon na narinig kong may naglalarawan sa aking sarili ng ganito. Ako. Wala nang mailabas si Patricia sa kanyang mga hinaing, at isinandal ang sarili sa likod ni Ye Fan, at sinimulang kagatin ang mga tenga ni Ye Fan. Bastard Sword God. Ito ang lahat ng iyong masamang ideya. Papatayin kita. Galit ako sa akin. Hoy! Isa ka bang prinsesa o aso? Hihilahin na sana ni Ye Fan ang maliit na babae pababa nang marinig niya ang isa pang banayad at nahihiyang boses na nagmula sa gilid. Nahulog. Nagulat si Ye Fan, tumingin siya, at nakita niyang nakaupo si Angel. Bagamat ito ang katawan na ginamit ni Patricia noon, kitang-kita na ang kanyang kilos at tono ay tuluyan ng nagbago. Sa katawan ng isang mature na babae, mayroong malakas na kaibahan ng isang cardamom girl.
Anghel. Ang mukha ni Yefan ay walang kamalay-malay na nagpakita ng dampi ng damdamin, kahit na medyo kinakabahan. Itinikom ni Angel ang kanyang mapupulang labi at tumingin sa kaliwa at kanan sa walang kapantay na advanced na laboratorio na ito. Ako, nasaan ako? Dapat marami kang tanong, pero ayos lang, dahan-dahan ko lang sasabihin. Nagmamadaling tumakbo si Yefan at inakay ang babae palabas ng cabin. Tila medyo hindi komportable si Angel sa kanyang katawan sa sandaling ito, at sumimangot, medyo. Shen. Sigaw ulit ni Patricia. Nakumbinsi ni Yefan ang energetic na prinsesa na ito na hindi niya ito madadala sa plastic surgery hospital. Patricia, natagpuan mo na ba ang iyong katawan? Matamis na ngumiti si Angel sa prinsesa, taos pusong masaya para sa kanya. Bata, ngayon ay nasisiyahan ka na. Pinalaki ko ang iyong katawan, at ako ay naging mas maliit sa aking sarili, mukhang hindi nasisiyahan si Patricia. Nagulat si Yefan, Angel, kilala mo ba siya? Well, Fallen, hindi naman ako nakatulog palagi. In fact, may sinabi sa akin si Patricia sa gitna. Kahit na marami akong nasira, alam ko pa rin siguro kung ano ang ginawa mo para sa akin. Ako, natutuwa ako, pero nalulungkot ako, sabi ni Angela, at hindi napigilan ang pagpatak ng mga luha. Nag-alinlangan si Yefan, pagkatapos ay umakyat upang yakapin ang babae. Bagamat ito ay ganap na naiiba sa babae mula sa dati, ang puso ni Yefan sa sandaling ito ay napakadalisay at mapayapa. Sa kabila ng mga pabago-bago ng buhay sa mundong ito, hindi pa rin nagbabago ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Angel. Angel, lahat ng ginagawa ko ay hindi lang para sa iyo. Ikaw ang nagpasiklab ng apoy na naging dahilan upang ako ay lumaban sa aking kapalaran. Para sa akin, kung hindi pa kita nakilala, baka hindi ako kung sino ako ngayon. You don't have to feel guilty, lahat ng ginagawa ko is my own choice. Nahulog. Naluluha si Angel. Tawagin mo akong Yefan, ang mamamatay tao na batang iyon, itago mo lang ito sa alaala. Natatawang sabi ni Yefan. Well, Yefan. Mahinang sigaw ni Angel. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo, hindi mo ito bibitawan kung hawak mo ito, maasim na sabi ni Patricia sa tabi niya. Si Yefan ay hindi nakaimik, ang magandang kapaligiran ay natigilan sa kanyang pagkawasak. Namula ang mukha ni Angel, pumikit, at nahihiya na ibinaba ang ulo. Naramdaman ni Yefan na hindi pa nasasanay ang babae. Pagkatapos ng lahat, bigla siyang nabuhay muli pagkatapos ng mahabang panahon. Angel, gusto mo bang bumalik sa Earth? Kaya mo ba? Tanong ni Angel. Siyempre, ngunit ang mundo ay ibang-iba sa kung ano ito dati, sabi ni Yefan. Tapos gusto ko ring puntahan, sabi ni Angel. Pupunta rin ako. Gusto kong kumain ng cake. Biglang natuwa si Patricia. Ngumiti si Yefan, kinuha ang dalawang babae, kinausap si Chu Yunyaw at ang iba pa, at bumalik sa Earth. Ngayon ang lugar na ito ay talagang kontrolado ng ikatlong demonyong hari. Gayunpaman, ang pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa mundo ay hindi gaanong naapektuhan. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang ilang mga pagbabago sa mataas na antas at militar. Sa katunayan, kahit na mabuksan ang hanay ng teleportasyon sa mundo ng demonyo, hindi maraming mga demonyo ang pumupunta rito upang tumangkilik. Ang lupa ay masyadong maliit, at ito ay isang frontline na kuta, at ang mga demonyo ay hindi interesado na pumunta dito upang maglibot. Pagkatapos bumili ni Yefan ng isang bungkus ng mga dessert para kay Patricia, dinala niya si Angel sa site kung saan dating Holy Royal Court. Isa na itong sinaunang museo ng relihiyon. Sa pagtingin sa ilang mga labi ng mga lumang eskultura, mga kagamitan ng Holy See, at ilang mga na-restore na larawan. Hindi pa banggitin si Angel, kahit si Yefan ay medyo nabigla sa emosyon. Yefan, medyo naliligaw ako. Nakatayo sa harap ng isang malaking rebulto sa museo, bamulong si Angel. Dahil ba nawalan ako ng layunin? Well, siguro nga. Itinuring akong santo mula pa noong bata ako, buong pusong naglilingkod sa mga Diyos. Ngunit, ang Diyos ay tila hindi tulad ng iniisip ko, sinusunod ko ang mga turo, ngunit ang Diyos ay hindi ko napatunayan ang aking kawalang kasalanan. Uminom ako ng lason dahil akala ko wala na akong dahilan para mabuhay. Pero ngayon wala na sila, buhay pa ako. Silly girl, I told you kanina Ben. Ang prinsesa ay Diyos. Hindi ka pinabayaan ng Diyos, at nakipagkita sa iyo ng personal. Dinilaan ni Patricia ang ice cream sa likod niya na may pagmamalaki sa mukha. Saglit na natigilan si Angel, at matapos itong pag-isipang mabuti, hindi niya maiwasang mapangiti, mukhang, totoo yun. Anghel, hindi ka dapat namatay noong una. Ang mga dapat parusahan ng Diyos ay dapat ang mga naninirang puri sa iyo. Ngayon, nagsumikap si Patricia para iligtas ang buhay mo. Bagamat hindi masyadong seryoso ang prinsesa na ito. Pero isa siyang Diyos kung tutusin, hoy. Anong hindi seryoso? Oo, gustong magprotesta ni Patricia, ngunit direktang tinakpan ito ni Yefan ng kanyang kamay. Anghel, hindi ka pinabayaan ng Diyos, dapat mong gawin ang gusto mong gawin, patuloy na sumulong para sa iyong ideal, nakangiting sabi ni Yefan. Ang ideal ko, bulong ni Angel. Kabanata 3059 hindi na kailangang tumugon.
Hindi mo ba sinabi sa akin noon na ang ideal mo ay tumulong sa mas maraming mahihirap? Sabi ni Yefan. Oo. Tumango si Angel. Ngayon ay hindi ka lamang makakagawa ng mabubuting gawa sa lupa, kundi makapupunta ka rin sa ibang mundo, iba't ibang lahi, at magpalaganap ng kabutihan. Hindi ba't mas mahirap ito kaysa 100,000 taon na ang nakalipas? Nagliwanag ang mga mata ni Angel, alam ko, parang ang murang membership reform na ginagawa ni Miss Su. Alam mo pa ba ito? Hindi napigilan ni Yefan ang matawa, tila nakikisabay pa si Angel sa mga oras. Sa ganitong paraan, dadalhin kita sa Zhongzhou para makipagkita kay Qingzhou at sa iba pa. Sa katunayan, pamilyar na pamilyar sila sa iyo. Kung ano ang plano mong gawin sa hinaharap, maaari mong pag-usapan ito mamaya. Okay. Interesado talaga ako dyan. Interesado ako sa reforma ng murang membership, sana makapag-ambag ako. Medyo kinakabahan si Angel, magkahawak ang kanyang mga kamay. Talagang kaya mo, dahil likas kang pala kaibigan, iyon mismo ang kulang sa Qingzhou, nakangiting sabi ni Yefan. Talaga, medyo nakaramdam ng tiwala si Angel. Tumango si Yefan, kahit na medyo mahirap magsimula ng bagong buhay ng sabay-sabay. Ito ay pinaniniwalaan na sa karunungan ni Su Qingzhou, dapat mayroong isang paraan upang maisama siya sa malaking pamilyang ito. Higit pa rito, kapag may mga buhay na kayamanan tulad ng Xiaoyu at Shuer, madali itong makalapit. Bumalik sa Zhongzhou, si Su Qingzhou at ang iba pang mga babae ay naghanda na ng welcome banquet. Parehong pamilyar at hindi pamilyar si Angel sa mga babae. Gayunpaman, dahil nandoon si Patricia, lahat ay napakadaldal. Lalo na kapag ginamit ni Patricia ang katawan ni Angel para gumawa ng isang bagay na, nakakahiya, laging namumula si Angel. Paano mo balak makipagrelasyon kay Angel? Nagdala si Su Qingzhou ng isang plato ng strawberry donut at lumapit sa lalaki para magtanong. Anong ibig mong sabihin? Nagpanggap si Yefan na tanga. Ang isang kier ay hindi angkop na maging isang nakababatang kapatid na babae, tama ba? Tinukso ni Su Qingzhou, sa mga tuntunin ng kwalifikasyon, mas kilala kanya bago ako. Asawa, tingnan mo ang sinabi mo, pagkatapos ay nakilala ko si Saliye kanina, at hindi ito nakaapekto sa katayuan mo sa puso ko, mataimtim na sabi ni Yefan. Bueno, dahil sinabi mo yon. Sasabihin ko kay Tuan Chuan, tawagan ang kanyang kapatid, at pagkatapos ay ipapakilala sa mga tao na si Angel ay ang iyong matuwid na kapatid. Nagpigil si Yefan ng mahabang panahon at sinabing, or else let me think about it again. Si Su Qingzhou ay mukhang mapanlit, na may ekspresyon ng, alam kong wala kang magandang intensyon. Wife, don't get me wrong, nag-aalala lang ako sa kaligtasan ni Angel. Sinabi ni Yefan na may seryosong mukha, bagaman hindi masama ang katawan ni Angel ngayon, ang kanyang kaluluwa ay napakahina. Hindi tulad ni Patricia, ang primordial spirit ay pumapasok sa isang bagong katawan at maaaring makabawi sa kanyang lakas pagkaraan ng ilang sandali. Bago umabot sa isang partikular na antas ang cultivation ni Angel, ang relasyon niya sa akin ay tungkol sa kanyang kaligtasan. Oo, kapag ikaw ang iyong pinagkakatiwalaan, ang mga tao ay hindi maglalakas loob na ay bully siya. Kapag ikaw ay iyong kapatid na babae, mabubuli ka, Ang loika ng asawa ko ay talagang malakas. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin. Namula ang mukha ni Yefan, malapit nang matapos, kung anong relasyon ko kay Angel ay wala sa akin. Ito ay medyo tapat, sabi ni Su Qingzhou. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap si Yefan ng komunikasyon mula sa Monk Buyo. Kumunot ang noo niya at sinabing, I have to go, Mrs. Angela, ikaw ang may pananagutan sa pag-aayos, para magkaroon siya ng bagong layunin sa buhay. Anong nangyari? Tanong ni Su Qingzhou. Maaaring alam ko. Kung paano binalak ni Kylander na patayin kami ni Tai Kang. Nagtataka si Su Qingzhou, lumayo na si Yefan. Bumalik sa templo ng Aragon. Sa loob ng stupa ng monghe na si Yixen. Tahimik na monghe, nakaharap sa isang piraso ng hangin, nagtitimpla ng tsaa. Fourth Prince, please use tea, walang sabi-sabi niyang sabi. Transparent na hangin na may tunog. Hindi ako umiinom ng tsaa na bigay ng mga estranghero, sabi ni Liu Sensi, ang ika-4 na prinsipe. Ngumiti si Silent at humigup. Ikaw ang bagong alagad ng mga Diyos at monghe, ikaw ang naglilinang ng Shushu mantra. Tumango si Buyo. Kinain na ni Bushi King Kong ang iyong dila at inalipin ka sa loob ng ilang dekada. Hindi ka lang galit, ngunit gumagawa ka rin ng mga bagay para sa templo ng Aragon. Monk Buyo, mayroon ka bang masamang intensyon, o mayroon bang espesyal na ideya tungkol sa mga Diyos at monghe? Mukhang nataranta si Muyo at pinagdikit ang mga kamay. Amataba, ang mga Diyos at monghe ay may pananagutan para sa perdo lahat ng mga nilalang. Ang tahimik ay lubos na hinahangaan at handang sumunod, iyon lang. Natahimik sandali si Liu Sensi, Diyos monghe, kailan ka babalik? Paparating na, malumanay niyang sabi ng hindi nagsasalita. Hindi nagtagal, nakasuot ng gininto ang sutana, na may time na puso, na nakatapak sa isang lumilipad na instrumento sa isang lotus platform, dahan-dahan siyang lumipad sa ibabaw ng pagoda. Ang mga monghe sa paligid ng templo ay sunod-sunod na samamba. Pagpasok sa pagoda na may isang puso, masigasig niyang makuha ang posisyon ni Liu Sensi.
Kilalanin si Master Yixan, tumayo si Liu Sensi at sumaludo. Ngumiti si Yixan, amata ba, ang ikaapat na prinsipe, bakit bigla kang bumisita? Tahimik na tumingin si Liu Sensi kay Yixan at medyo naguguluhan. Tinanong ng iyong kamahalan ng haring ito na magtanong, gusto mo pa ba ang ilang Buddha lamp na ibinigay mo kay Master Yixan noong nakaraan? Hindi nagbabago ang mukha. Walang sabi-sabi, kinusot niya ang kanyang mga talukap. Kailan ipinadala ng emperador ang Buddha lamp? Bakit hindi? Naaalala ito ng kawawang monghe. Hindi ako nagpadala. Natigilan si Liu Sensi, at humihingi ng paumanhin, maaaring mali ang iniisip ni Xiao Wang, at hindi pa ito naihahatid, sana ay patawarin ako ni Master. Fourth Prince, medyo hindi tapat ang sinabi mo ngayon. Kung hindi naman importante, bumalik ka. Nakangiti niyang sabi. Nagmamadaling sinabi ni Liu Sensi, pinapatahimik ng Diyos Monghe ang kanyang galit, si Xiao Wang ay talagang nagpabeya ng ilang sandali. Pumunta ako dito ngayon dahil may importante akong bagay. Gusto kong talakayin ito sa Diyos Monghe. Pagkasabi niyan, tumingin si Liu Sensi kay Silent sa tabi niya. Kahit na ito ay nasa isang transparent na anyo, maaari pa rin itong makuha ang kanyang mga galaw. Diyos Monghe, ikaapat na prinsipe, ang munting monghe na iyon ay magre-retiro muna. Lumabas ang tahimik na monghe. Fourth Prince, masasabi na. Guro, hiniling sa akin ng iyong kamahalan na ibigay ang liham na ito sa iyo. Kung sumasang-ayon ka, mangyaring tumugon sa loob ng 3 araw. Iniabot ni Liu Sensi ang isang puting gintong sobra. Pagkakuha ni Yixan, binuksan niya ito sa harap ni Liu Sensi. Ang nasa itaas ay ang teksto ng Celestial Clan, ngunit ang mas kakaiba ay mali ang wika, at halatang naka-encrypt ito. Guro, ikaw ay. Hindi inaasahan ni Liu Sensi na bubuksan ito ni Yixan sa mismong lugar. Ang ikaapat na prinsipe ay ang pinagkakatiwalaan ng emperador, at walang may tatago sa iyo. Matapos basahin ang Yixan, ngumiti siya, hindi na kailangang tumugon, bumalik at sabihin sa emperador, hindi papayag ang kawawang monghe. Bakit? Kumunot ang noo ni Liu Sensi. 2 brilyante na lang ang natitira sa kawawang monghe, sa tingin mo bakit? Tanong ng malabo. May naisip si Liu Sensi at tila naiintindihan. Kung gayon, babalik ako at magsusumbong sa kamahalan, guro, aalis na ako. Si Liu Sensi ay naging transparent na hangin at agad na nawala. Nakatayo sa stupa na may isang isip, iniisip ang kanyang mukha. Ang monghe buyo ay bumalik sa oras na ito, tiningnan ang sulat sa kanyang kamay, at sinabi, amata ba, Panginoon Ye, salamat sa iyong pagka-alerto, kung hindi. Ang sulat na ito ay hindi maibabalik. Walang silbi ang pagiging alerto. Tila may natuklasan si Liu Sensi. Bagamat hindi siya sigurado, saan ang pagkukulang. Ngunit si Kylander ay dapat maghinala, sabi ni Ye Fan. Nasuri ko na ang lahat ng palitan ng Emperor at Yixan, kasama na ang Buddha lamp, at walang nabunyag. Ano pa ang mahahanap ni Liu Sensi, ano ang mali? Naguguluhan si Buyu. Maaapektuhan ito ng kaunting detalye. Halimbawa, alam mo ba kung paano tinawag ni Yixan si Liu Sensi? Kumunot ang noo ni Buyu at umiling. Tinatawag ko siyang Fourth Prince, halatang nalilito siya, natatakot ako. Noon, palagi siyang tinatawag na ibang pangalan, napabuntong hininga si Ye Fan. Ano ang susunod na hakbang? Tanong niya. Bumalik ang hinala sa pagdududa, pero hanggat hindi matukoy, walang malaking insidente. Gagawa ako ng paraan para hayaan si Kylan na gumawa ng desisyon ng mas maaga, namilog ang mga mata ni Ye Fan. Kabanata 360 Consort. Palatine Palace. Binawi ni Kylander ang kanyang sekretong sulat mula kay Liu Sensi. Buong pusong tinanggihan. Oo, sabi ni Liu Sensi, nang walang pag-aalinlangan. Ano ang dahilan? Sabi niya, nawalan siya ng 2 King Kong. Gaya ng inaasahan kay Yixan, maingat talaga, ngumisi si Kylander. Mukhang medyo nag-aalala ang monghe sa kanyang katayuan sa kaharian ng Aragon. Sa oras na ito, siya na ang pinakamahinang bahagi ng Celestial Clan. Kung wala pa siyang titulong Triple Crown, maaalis na sana ang titulo ng Kingdom ni Aragorn. Alam ko na siguro ito, kaya ayaw kong magdulot ng gulo sa oras na ito, naisip ni Liu Senador. Upang makitungo sa hari ng sibat at sa Diyos ng Espada, ang kanyang 5 pinagsama-sama ay walang laman, ay isang napakahalagang bahagi. Umaasa sa sarili kong lakas, kahit may sagradong relikya ng ninuno, magkukulang ako ng tiwala. Pinaikit ni Kylan ang kanyang mga mata sa kalsada. Kamahalan, nararamdaman ko na may mali sa aking puso, sabi ni Liu Sensi pagkatapos mag-alinlangan. Mayroon ka bang pagdududa tungkol sa kanyang pagkakakilanlan? May inaasahan si Kylander. Tama, Liu Sensi's benefactor ang tawag sa akin noon ni Yixan. Pero sa pagkakataong ito, direktang tinawag niya akong Fourth Prince. Noong una ay minamaliit niya ang kanyang mga ministro at hindi siya tatawaging ministro. Bukod dito, si Yixan ay bihirang nagpakita kamakailan, at maraming mga alaang mga lumang kakilala ng Gong Temple lahat ay nagsabi na ang kinaroroonan ni Yixan ay misteryoso kamakailan. Bago gumawa ng malaking kaguluhan si Long Wu sa Aragorn, bagamat tila nakatakas si Long Wu sa huli. Ngunit ang mga sumunod na pagbabago ni Yixan ay puno ng pagdududa, at parang ibang tao. Oo,
Nag-alinlangan din ako. Pero sabi ng eyeliner ng pagkakalagay ay nakita ko ng sarili kong mga mata na walang laman ang 5 aggregates. Ang mga batas ng eroplano ay hindi maaaring linlanggan ang mga tao pagkatapos ng lahat. Maaaring ang matandang magnanakaw na si Yixan, na gustong mag-recharge ng kanyang mga baterya. Kaya hindi nakakagulat na simula ng paggawa ng ilang mga banal na gawain, sabi ni Kylander. Posible. Ngunit, kamahalan, maliit ang posibilidad, at ito ay delikado pagkatapos ng lahat, paalala ni Liu Sensei. Napatingin si Kylander sa transparent na hangin. Tingnan mo, tumango. Liu Sensei, ikaw at ako ay lumaki ng magkasama, bagamat hindi tayo magkadugo, mas parang magkapatid tayo. Ibig sabihin, ikaw, na may ganoong tono, ay nagpapaalala sa akin ng ganitong uri ng bagay, kung hindi dahil sa pag-ampon ng kanyang kamahalan, ako ay magiging alipin na lamang, at sana sa buhay na ito, ang iyong kamahalan ay magtagal magpakailanman. Kyland. Ngumiti ng mahina, pagkatapos ay inilibot ang kanyang mga mata, at sinabing, para imbestigahan ang katotohanan ni Yixan, siguro. Kailangan nating magsimula sa Longwu. Oo nga pala, may balita na ba para kay Longwu? Saan niya dinala si Patricia? Meron ako. Hindi ko pa nahanap, sabi ni Liu Sensei. Mapait na ngumiti si Kyland, itong Dragon 5 ay baliw at kumikilos sa isang eclectic na paraan. Baka gusto talaga ng anak ko. Kaya lang, hindi pa sila bumabalik. Ang batang iyon na si Faye Dale, pero wala man lang loob na gawin ang gawaing pagbabantay sa palasyo. Pinamumunuan pa rin ng Sixth King ang mga tao na hanapin ang Her Royal Highness. Sa sandaling ito, gumalaw ang isang communication jade talisman sa desk ni Kylander. Bahagya itong hinawakan ni Kylander at hindi niya maiwasang mapangiti. Just talking about them, this is coming back, mukhang, and brought me some surprises. Sa oras na ito, sa imperial na lungsod ng Protoss, sa isang high-end na custom na tindahan ng damit. Ito, at, ang mga ito, ay wrap ang lahat para sa prinsesa na ito. Nagpalit muli si Patricia sa kanyang katawan, at hindi niya maisuot ang naunang damit. Kaya sa sandaling bumalik ako sa imperial na lungsod, nagpunta ako sa paborito kong tindahan ng damit na maharlika at nagsimulang pumili ng mga bagong damit. Princess, malapit na itong matapos. Si Yefan, na nagbagong anyo ni Longwu, ay sumimangot sa tabi niya. Lumingon si Patricia at pinandilatan siya, at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, bakit, masakit ang laman. Hiniling mo sa prinsesang ito na kumilos kasama mo, at hayaan mong samantalahin ito, tatamaan ka ng gusto ng prinsesang ito. Di ba nagkasundo tayo? Mutual benefit at win-win, at wala akong utang sa iyo, hindi nakaimik si Yefan. Ano na ang status nitong prinsesa? Anong status mo? Reciprocity at win-win na mga resulta, tumingin lang sa iyo. Ipinagmamalaki ni Patricia ang kanyang buhok. Napaawang ang bibig ni Yefan, nagnanais na umakyat siya at bigyan siya ng serbisyong pampamilya. Ang mga aso ay hindi maaaring tumigil sa pagkain ng tae. Ilang taon na ang lumipas, mabaho pa rin ang ugali nito. Bagamat alam niya na halos makulat si Patricia, naaawa pa rin si Yefan sa kanyang pitaka. Ito ay maaaring may pera o wala, o na siya ay anak ng isang mahirap na pamilya at sanay sa pagiging matipid. Hindi mo na kailangang isipin ito para malaman na karamihan sa mga damit na binibili ng babaeng ito ay itatatak sa storage bag at hinding-hindi na isusuot. Dahil halos lahat ng babae sa kanyang pamilya ay ganito. Biglang may mga pagsabog ng mga tawag ng hayop na parang mga agila at leon. Mahigit sa 100 Mar-Engel na griffon na nakasuot ng platinum heavy armor at kumikinang sa lahat ay biglang dumaong sa kalye sa labas ng tindahan. Pumasok ang isang matangkad na Diyos na nakasuot ng ginintuang kamiseta, isang espada ng knight sa kanyang baywang, at isang helmet na lumilipad na balahibo. Ika-6 na prinsipe. Sunod-sunod na lumuhad ang mga tauhan sa tindahan. Kinaikit ni Longwu ang kanyang mga mata, ganap na hindi pinansin, nakahiga sa upuan at humikab. Lumingon si Patricia at kumunat ang noo nang makita ang taong paparating. Federer, sinusundan mo ba kami? Patricia, ikaw, nakabawi ka na ba sa itsura mo? Mukhang nasa sabik si Federer, at puno ng paghanga ang kanyang gwapong mukha. Oo, si Brother Longwu ay may kakaibang lihim na pamamaraan, matagumpay kong naalis ang kaluluwa ng taong babaeng iyon at natagpuan ang aking katawan, sabi ni Patricia. Dapat nawala sa iyo ang kaluluwa ng tao, ang pangit na katawan, paano ito magiging karapat-dapat sa kaluluwa ng iyong marangal na platinum na prinsesa? Patricia, ang ganda mo pa rin gaya ng dati. Sabi ni Federer na lasing. Halos bumangon si Yefan at tinadtad siya. May mali ba sa aesthetics ng lalaking ito? Bagamat medyo maganda rin si Patricia, maiuugnay ba ang katawan ni Angel sa kapangitan? Federer, hindi ba dapat oras na para tingnan mo ang iyong mga mata? Patricia rolled her eyes, I'm very busy right now, namimili ako ng damit, wag mo akong pakialaman kung okay ka lang. Patricia, ang basurang ito ay hindi karapat-dapat para sa iyo. Hahanap ako ng pinakamahusay na taga-disenyo ng korte na magdidisenyo ng ilang bagong damit para sa iyo. Humakbang si Federer para hawakan ang kamay ni Patricia. 5 galaw ng dragon.
Diretsyong inalis ni Longwo ang kamay ni Federer, pagkatapos ay tumalikod at pinulupot ang isang braso sa balingkinitang baywang ni Patricia. Hoy! Walang hiya, how dare you touch fiancé ni Lolo? Natigilan sandali si Faye Dale, pagkatapos ay nagalit, bitawan mo ang iyong maruming kamay. Kasuklam-suklam na tao. Ba! Kasuklam-suklam na apo ng iyong lola ang iyong lolo na si Longwo ay magiging asawa ng Platinum Royal Family. Anong klaseng bagay ka, isang gatekeeper sa palasyo, na karapat-dapat na makipag-usap sa akin? Mukhang mayabang si Longwo. Hindi na nakapagpigil si Patricia at diretsyong tumawa. Natatawa siya sa sobrang galing ni Yefan sa pag-arte. Ngunit sa pananaw ni Federer, si Patricia ang tumatawa sa kanyang kawalang silbi at tinuruan ng leksyon ng isang tao. Biglang naramdaman ni Federer na sumabog ang apoy sa kanyang utak. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates click on the notification bell.